Lumikha dito ay walang ibang hindi ang Panginoong Diyos, subalit siya ang berbo, ayon sa sinasabi ng John chapter 1 verse 1. At marami pang nagpapatunay na talata na ang berbo ay active sa lumang tipan. Isang halimbawa na ay ang Genesis. Mga kapatid, sinasabi dito sa Genesis chapter 3, verse 8, at narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan sa kulimlim ng araw at nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa. So, gaya ng interpretasyon mga kapatid ng maraming churches, kapag sinabi nating verbo or logos, ito ay ang salita na lumabas sa bibig ng Diyos. Maaaring yaong mga bagay na sinasabi natin lumabas sa bibig ng Diyos ay totoong logos. Masasabi natin mga kapatid na yung lumabas sa bibig ng Diyos ay talagang logos. Subalit sa kalagayan mga kapatid, ang Panginoong Jesus bilang verbo o logos ng Diyos ay hindi siya ang tinig na lumabas sa bibig ng ating Panginoong Jesus, ang ating Panginoong Diyos. Siya mismo mga kapatid ay ang kinatawan ng ating Panginoong Diyos. Mula sa pagkakalikha hanggang sa pagpapahayag sa kay Moises sa burning bush, hanggang sa pagpapakita niya mga kapatid doon sa sinasabing angel of the Lord, lahat ng iyon ay role ng logos. At ang sabi ng Panginoong Diyos mga kapatid tungkol kay Moises, chapter 15 verse 31 ng mga awit, sapagkat kanyang hinamak ang salita ng Panginoon at kanyang sinira ang kanyang utos, ang taong yaon ay lubos na ihihiwalay sa kasamaan na tataglayin niya. Nagkasala sila doon sa angel of the Lord. Subalit sinasabi ng Biblia na siya ay ang salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga, kung titingnan natin yung Exodus chapter 23 verse 20 to 22, sinasabi ng Biblia na ibinigay ng Panginoong Diyos ang kanyang espiritu sa anghel na ito. Kaya hindi sila nararapat magkasala. Kaya mula pa sa lumang tipan, mga kapatid, ang Panginoong Diyos ay sumasalogos. At hanggang sa bagong tipan, sa pagkakatuwang tao, ang sinasabi ng Biblia, ang sinasabi ng Panginoong Jesus, ang Ama ay sumasa akin. Awit chapter 33 verse 6, sinasabi dito, sa pamamagitan ng salita ng Panginoon ay nayari ang langit. Salita ng Panginoon. Ibig bang sabihin, ito ay yaong salita lamang na lumabas sa bibig ng tao? Hindi po, kung hindi siya mismo yung logos. At paano niya ginawa ang langit? Ang lahat ng natatanaw roon ay sa pamamagitan ng hinga ng kanyang bibig. Na nakakahulugan ito ay umaangkop doon sa paglikha sa Genesis na lahat ng bagay na kanyang sinasalita ay nagaganap. Kaya nga mga kapatid, hindi po nagkakakontra ang Old Testament at ang New Testament. Nakita ang logos nakita ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ng logos. Kaya nga yung sinasabi ninyo na hindi nakikita ang Diyos dahil umakyat na siya sa langit, hindi iyon ang ipinapatungkol ni Pablo na hindi yun ang ipinapatungkol ni Pablo na hindi siya makikita. Kung hindi natin makikita mismo ang Panginoong Diyos sa kanyang kalagayan bilang isang Diyos na makapangyarihan sa lahat sa kanyang esensya. Bakit mga kapatid? Sapagkat ang Diyos ay walang hanggan. Samantalang ang lahat ng mga bagay ay mayroong limitasyon. So paano mong isasaling o paano mong bibigyan ng tinatawag na sukat ang isang walang sukat, at paano mo susukatin sa pamamagitan ng iyong paningin ang isang bagay na hindi ko kayang sukatin? Napakalabo po nun, mga kapatid. Kaya nga yaong nakita ng pitungtong matatanda, mga kapatid, hindi po siya ang Panginoong Diyos, kundi siya po ay ang logos, at ang logos, mga kapatid, ay sinasabi, nasa kanya ang Panginoong Diyos. Nasa kanya po ang Panginoong Diyos, sapagkat siya po ang express image ng Diyos. Ngayon, tingnan pa po natin ang unang Samuel chapter 3 verse 7. Sinasabi, hindi pa nga nakikilala ni Samuel ang Panginoon o ang salita na ng Panginoon ay nahahayag pa sa kanya. Maliwanag dito mga kapatid na noon pa man ay mayroon ng salita, at yung salita na iyon mga kapatid ay ang tinutukoy ay walang iba kung hindi logos at dabar sa
sa wikang Hebreo. Sa verse 21 ay sinasabi, at napakilala uli ang Panginoon sa Silo, sapagkat ang Panginoon ay nagpakilala kay Samuel sa Silo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Kung titingnan natin, para bagang mayroong dalawang Diyos na tinutukoy. Una ay ang Panginoong Diyos na Jehovah, at ikalawa ay ang salita. At sinasabi rito na siya mismo ang salita ng Panginoon. Ito nga yung sinasabi natin, mga kapatid, na para bagang dalawang Diyos. Subalit hindi ito dalawang Diyos. Ang verbo ba ay Diyos? Oo, Diyos siya, sapagkat sinasabi, ang Diyos ay, at ang verbo ay suma sa Diyos. Kaya tinatawag itong Diyos. Subalit kapag ang verbo, mga kapatid, kapag ang Diyos ay hiwalay sa verbo, hindi po siya Diyos. Kaya nga sinasabi natin, sa Old Testament pa lang, gaya ng mga talatang ipinakita natin, ang express image ng Diyos na walang iba kung hindi ang Logos na nagpahayag sa iba't ibang kaparaanan at sa iba't ibang anyo, mga kapatid. Siya po ay ang verbo at ang Espiritu ng Diyos ay nasa sa Kanya, kaya siya ang verbo at ang Panginoong Diyos ay iisa. Ngayon, gaya nga po na sinasabi ninyo, ang Panginoong Diyos ay nawala sa loob ng 34 na taon. Paano ang nangyari yun? At yun nga pong ipinaliwanag ninyo, mga kapatid, dahil sa ibang anyo na siya at dahil sa naging tao na siya, kaya hindi na siya Diyos. Pero sa hinihingi po namin na isang talata lamang, wala po kami nakita isang talata kahit na nagpapahiwatig. Kung hindi ang nagpapahiwatig, mga kapatid, ay walang iba kung hindi ang inyong kaliwanagan. At ito po ang aming attitude pagdating po sa Bible. Lahat po ng revelation, mga kapatid, ay tinatanggap po namin. As long na ito po ay nasa Biblia, hindi po namin ito itatapwa. Pero kapag wala po ito sa Biblia, ito po ay tinatanggihan namin. At ang isang revelation, mga kapatid, kapag sumasalungat ito sa kapaliwanagan o sa interpretasyon ng isang tao, nararapat po itong i-reject. Binanggit po ninyo kanina na ang Panginoong Diyos, mga kapatid, para bagang tao, may mata, may ilong. Although nababasa natin, mga kapatid, na mayroon nga siyang mga mata, mayroon nga siyang ilong, mayroon siyang parang ilong na sinasabi, hindi po nilalabasan pa ng puso sa galit, hindi ba? Mayroon siyang kanang kamay, pero ito po ang katotohanan, mga kapatid. Hindi po yaon ang talagang larawan ng Diyos, kundi tinatawag po namin ito'y anthropomorphism. At ang anthropomorphism ay kapahayagan ng Diyos, mga kapatid, paggamit ng Diyos ng mga bagay na tao sa tao upang ma-express yung kanyang sarili. Tingnan po ninyo ito. Mayroon siyang kanang kamay, pero walang binabanggit ng Biblia na ang Diyos ay may kaliwang kamay. Walang binabanggit ng Diyos ng Biblia na ang Diyos ay may kaliwang kamay. Bakit po? Sapagkat kung mayroon kang kanan at kaliwang kamay, ang isa nito ay malakas at ang isa po ay mahina. Subalit sa Diyos ay walang kahinaan. Kung mayroong binabanggit na ang Diyos ay may puso, wala pong binabanggit ang Biblia na ang Diyos ay may tiyan. Sapagkat alam naman natin kung ano ang kahinaan ng tiyan. At alam natin kung ano ang karugtong ng tiyan. Kung ang Diyos ay binabanggit na mayroong paa at mayroong talampakan, wala tayong mababasa sa Biblia na ang Diyos ay may tuhod. Bakit? Alam naman ninyo kung saan ginagamit ang tuhod. At ang Diyos kailanman, mga kapatid, ay walang pagsusukaan ng anumang bagay. Mayroong kamay, pero wala siyang balikat, mga kapatid. Dahil ang Diyos ay malayo sa anumang atang. Kaya nga po, mga kapatid, doon sa mga bagay na nakita sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng verbo, sapagkat gaya nga po ng sinasabi natin, siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Yaon pong mga kapahayagan na iyon, mga kapatid, ay tinatawag na anthropomorphism. At kung tawagin ng iba, mga kapatid, ay so, tuloy natin. Ngayon, sinasabi natin na sinasabi ni Pastor Efren na ang Panginoong Diyos ay nawala sa panahon ng pagkakatawang tao. At hindi natin nakita kahit isang talata
na ang Diyos ay nawala. Kung hindi ayon lamang sa kanyang kapaliwanagan at sa kanyang mga bagay na pagdudugtong-dugtong ng mga salita hanggang sa dumating sa isang konklusyon na ganoon. Hindi natin maikakaila, mga kapatid, na ang pagkakatuwang tao ay hindi mahihiwalay sa verbo. Paano kung ito'y nangyari? Hebreo chapter 10 verse 5 ay sinasabi, kaya pagpasok niya sa sanglibutan ay sinabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Ito po ay ang hula sa Old Testament, mga kapatid, patungkol sa tinatawag natin pagkakatawang tao ng verbo. Na nangangahulugan dito, ang Panginoong Diyos mismo ay naghanda para sa verbo ng isang katawan na kanyang pananahanan. At ito nga po ay nangyari sa Juan chapter 1 verse 1 na sinasabi, nang pasimula ay ang verbo at ang verbo ay sumasa Diyos at ang verbo ay Diyos. And verse 14, at nagkatawang tao ang verbo at tumahan sa gitna natin. Paano tumahan sa gitna natin? Sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao. Kaya kung mayroong tao na nagsasabi, mga kapatid, na ang Panginoong Diyos ay hindi na pariritong nasa laman, ito po ay ang Antikristo. Kaya ang pagkakatawang tao ng ating Panginoong Jesucristo ay isa sa pinakamahalagang issue ng Biblia sa pagpapatotoo. At dahil dito, ang pagkakatawang tao ng ating Panginoon, sa pagkakatawang tao ng ating Panginoong Jesucristo ay nagkaroon tayo ng katubusan. At ayon sa sinasabi, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng buktong na ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Mayroon po ba nakakita sa Panginoong Diyos? Mayroon po, mga kapatid, at ang nakakita po dito ay walang iba kung hindi ang mga alagad na sumampalataya sa ating Panginoong Diyos. Hindi po nila nakita ang Panginoong Diyos sa kanyang kaanyuan. Yung Diyos mismo na lumikha ng langit at lupa. Hindi po sa kanyang kaanyuan, kundi ang nakita mismo ay ang kanyang kaluwalhatian. At nakita ito ng mga alagad at ng lahat ng mga sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pagkakatawang tao. At yaong nakita nila ay ang kaluwalhatian. Ngayon, tingnan natin. Wala bang nakakita sa Diyos sa pagkakatawang tao ng Panginoong Jesus? Marami, mga kapatid, hindi ba? Marami. Nakita siya ng mga pariseo, ng mga kalaway. Diba? Nakita siya ng mga taong sumasampalataya sa kanya. Pati ng mga hintil. Nakita siya, hindi ba, ng lahat, pati ng mga pakasalanan. Ang nangyari, mga kapatid, ang mga taong sumasampalataya sa kanya ay niluwalhati ang ating Panginoong Diyos at nagpupuri sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Subalit, ang mga pariseo, ang mga saduseo, at ang iba pang lumalaban sa ating Panginoong Jesucristo, ang nakikita nila ay isang matataw, isang manlalasing, kaibigan ng mga makasalanan. At kahit kailan, mga kapatid, hindi nila nakita ang kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos dahil sa hindi nila pananampalataya sa Panginoong Jesus. Ngayon, maraming talata ang nagpapakita, mga kapatid, na ang Panginoong Diyos ay aktibo sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Isa na nga ay ang tinuranan sa atin sa Matthew chapter 3 verse 16 to 17 at isa na nga rito ay ang Matthew chapter 17 verse 5 na kung saan mayroon kong tinig na narinig at ang sabi ninyo, ito ay ginagawa ng anghel. Pero ito po ang nakikita namin at ito po ang ipinapakita ng Biblia ng sa tuwina. Kapag ang isang bagay o ang isang kapahayagan ay manggagaling direkta sa anghel, mayroon pong salita. At naparito naparito ang anghel ng Panginoon at nagsalita ang anghel ng Panginoon. Subalit sa dalawang talatang na nabanggit, walang sinasabi na anghel ng Panginoong Diyos ang nagsalita. At ang mga disipulo ay nalalaman nila na ito ay tinig ng ating Panginoong Diyos. John chapter 5 verse 17 sinasabi pa rin,
Sinagot nga sila ni Jesus na sinasabi sa kanila, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi makagagawa ang anak ng anuman sa kanyang sarili, kundi ang makita niyang gawin ng Ama. Sapagkat ang lahat ng bagay na kanyang ginagawa, ay ang mga ito rin naman ay ginagawa ng anak sa gayong paraan. So makikita natin dito na gumagawa ang ating Panginoong Jesucristo dahil gumagawa ang Ama. And John chapter 13, mga kapatid, ay sinasabi dito, sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. At sinabi sa kanya ni Jesus, pakibasa nga ba? Kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Sinabi sa kanya ni Jesus, malao ng panahong ako'y inyong kasama at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paanong sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? Nakikita natin dito na ang Panginoong Jesus Cristo ay nagsalita na parang bagang siya na ang Diyos at sa katotohanan ay siya naman talaga ang Diyos. Sapagkat sa pagkakatawang tao ng ating Panginoong Jesus Cristo, nahahayag ang kanyang dalawang katangian. Ang katangian niya bilang tao at yun ay hindi natin dinideny. Subalit sa kanyang kalooban, mga kapatid, ay nandoon po ang Panginoong Diyos. Kaya sinasabi nga po, ang Ama na nasa akin, ang Ama na tumatahan sa akin, mga kapatid, ang siyang gumagawa ng lahat ng kanyang mga gawa. Ngayon, kung sasabihin natin, wala ang Diyos, sinungaling pala ang Panginoong Jesucristo sa pagsasabi na wala ang Ama sa Kanya. Dapat hindi niya na sinabi, wala ang Ama sa akin at anghel ang gumagawa ng lahat ng bagay nito. Pero direktang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na ang Panginoong, na ang Ama mismo ang gumagawa sa Kanya at ang Ama mismo ay nasa Kanya, mga kapatid. Naniniwala tayo na ang Diyos ay ang Ama. Kaya walang contradiction, mga kapatid, kung sabihin natin na ang Panginoong Jesucristo bilang tao ay namatay, nagutom, naranasan niya ang mga bagay na mga tao. Walang contradiction, sapagkat yaong namatay na iyon ay ang tao. Subalit sa kanyang kalooban, mga kapatid, ay nandoon po ang ating Panginoong Diyos. At ang Panginoong Diyos, mga kapatid, ay aktibo sa Kanya sa lahat ng kanyang mga gawain. Kung walang Diyos sa kapanahon ng iyon, mga kapatid, sino ang dirinig ng panalangin ng lahat ng mga tao? Alam ko, sasabihin na naman ninyo na ito ay mga anghel. Mga anghel, hindi ko ba? Oo. So, tingnan natin kung ano po yung mga proof ninyo yun. Subalit, ayon sa ipinapakita ng Biblia, mga kapatid, na ang lahat ng ito ay tinutugo ng ating Panginoong Diyos sa 1 John chapter 3, verse 12 or 22, mga kapatid. Kung sabihin namin na ang Panginoong Jesus sa kanyang kalagayang tao ay namatay, pero ang Diyos na Espiritu ay hindi namamatay. Tingnan po natin yung Pilipos na binasa ninyo kanina, na binasa natin kanina. Sabi po dito sa chapter 2, na bagamat siya nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin at nakitulad sa atin. Balikan po natin ito. Ano po ang hinubad ng ating Panginoong Jesus? Ang sabi kanina, yung kanyang Diyos at yung mismo ay ang pagiging Diyos niya. Pero ang sabi po dito, na siya bagamat nasaan yung Diyos ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Bagkus hinubad niya ito, nangangahulugan dito na yaong pagkapantay niya sa ating Panginoong Diyos ang isang bagay na hindi niya na kanyang hinubad. At yun pong kanyang pagkakahubad, mga kapatid, ang sabi nga po ng Biblia, mga kapatid, nawalan siya ng kalwalhatian. At yung kalwalhatian na yun ay, kumbaga, naalis sa kanya ang kalwalhatian na nararapat niyang panangnan bilang Diyos sapagkat siya'y tumanggap ng pagdusta,
tumanggap ng pagdura, ng pagtanggi ng lahat ng mga tao na isang bagay na hindi nararapat sa ating Panginoong Diyos. Hindi nararapat sa ating Panginoong Diyos. Subalit, sa panahon ng kanyang pagkabuhay na maguli, ito po ay kanyang babalikan na gaya ng kanyang sinasabi sa kanyang panalangin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhati ang aking tinamo bago ang sanlibutan ay naging gayon. Kaya kung ano po ang kalagayan ng Panginoong Hesus bilang Logos bago ang kanyang pagkakatawang tao, yaon ang bagay na kanyang babalikan. At ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid, ay hindi po sinaway si Felipe. Noong kapain siya ni Felipe at nasa lapang kanyang butas at sinabi ni Felipe, Panginoon ko at Diyos ko, sa Juan chapter 20 verse 28. Ay si Tomas, mga kapatid. At ang sabi ng Panginoong Jesucristo, sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka. Mapapalad yaong hindi nakakita, gayon may nagsisampalataya. Gumawa rin nga si Jesus ng iba't ibang maraming tanda sa harap ng mga alagad at hindi na nasulat sa aklat na ito. Nagpapakita, mga kapatid, na hindi siya sinaway ng Panginoong Jesucristo sa pagtawag sa Kanya ng Panginoon ko at Diyos ko, kundi ito po, mga kapatid, ay Kanyang tinanggap sapagkat siya po ang katotohanan. Kaya nga, mga kapatid, ang buong gospel ay punong-puno ng mga himala na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Punong-puno ng himala at ina-attributes ng Panginoong Jesucristo na ang lahat ng iyon, mga kapatid, ay gawa ng ating Panginoong Diyos. Diyos ay aktibo at naroon. John chapter 12 verse 44 to 45. At sumigaw si Jesus at nagsasabi, ang sumasampalataya sa akin ay hindi sa akin sumasampalataya, kundi doon sa nagsugo sa akin. Ang nakakita sa akin ay hindi nakakita sa akin. Ang nakakita sa akin ay nakakita doon sa nagsugo sa akin. So paano nangyari na kung tayo ay sumampalataya sa Panginoong Jesucristo ay sumampalataya tayo sa Panginoong Diyos sapagkat ang Panginoong Jesucristo at ang Ama ay iisa. Ang Panginoong Diyos ay nasa Panginoong Jesucristo. Hindi ko maipipinpoint sa inyo, mga kapatid, kung saan ang geographical location. Subalit, mayroong Diyos at ito ay pinatutunayan. At sinungaling ang Biblia, mga kapatid, kapag sinabi niyang walang Diyos. First Corinthians chapter 5 verse 18 to 19. All things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given us the ministry of reconciliation, to which God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Maliwanag muli, mga kapatid, na maging si Pablo ay hindi sumasalungat sa pahayag ni Juan na ang Panginoong Diyos ay sumasa ating Panginoong Jesucristo. At ayon sa sinasabi, ipinagkasundo tayo ng Panginoong Jesucristo sa Diyos. Ang mundo ito sa Diyos. Subalit yung pagkakasundong yun ay sa Kanya rin sarili. Bakit? Sapagkat ang Panginoong Jesucristo at ang Diyos Ama ay iisa. So, ang conclusion natin, mga kapatid, hindi po nawala ang Panginoong Diyos sa pagkakatawang tao ng ating Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus ay fully human. Talagang tao po siya, mga kapatid, sapagkat siya ay nagkatawang tao. Subalit ang Ama na nasa kanyang kalooban, mga kapatid, na nasa kanya, ayon sa pinapakita ng Biblia, ay ang Diyos pa rin. Ang Ama ay nandito sa Panginoong Jesucristo. Siya ay nandoon din naman sa langit, mga kapatid, sa panahon ng kanyang pagkakatawang tao. At ang Panginoong Diyos, mga kapatid, ay present sa lahat ng mga tao na sa Kanya ay sumasampalataya. So, yan po, Pastor. Okay,
ang Espiritu ng makapangyarihan ay nasa kanya. Ang ibig bang sabihin, ang Diyos ay nandoon. Amen. Okay. Kasi sa takbo ng mga paliwanag mo na ang Espiritu ng Diyos, kaya ang Diyos ay sumasa kanya, ang Diyos mismo ay nandoon sa kanya. Nung sinabi niya na ang Espiritu ng Diyos ay nasa kanya, nasa loob ng tao o nasa labas? Ang Diyos ay nasa loob ng tao o nasa labas ng tao? Ng Panginoong Jesucristo o ng tao? Ang tanong ko sa iyo kanina ay ito. Nasa loob. Nasa loob. Ang Diyos na Espiritu ay nasa loob ng tao. Okay. Babasahin ko ito, pakinggan lang ninyo. Lahat tayo ay makinig, no? Para maunawaan natin. Diyan, aklat ng Judas, chapter 14, verse 6. At ang Espiritu ng Panginoon na makapangyarihan ay sumasa kanya. Ito ay si Samson. Ano? Ang nabasa diyan, ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihan sumasa kanya. Sabi mo, pagka nabasa na ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa kanya, nasa loob niya, wala sa baba, sa katawan. Sino ito? Si Samson. Anong libro yan? Ang Diyos ba ngayon na Espiritu ay nasa loob ni Samson?